Magandang araw po sa inyong lahat o anong oras nyo man ito mapanood, umaga, tanghali o gabi. Nandito na naman po tayo, manunood na naman tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Anong meron, anong mainit dito mga kapatid galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, isubscribe nyan dahil nag-aatid po yan ng balita. Syempre patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title ng ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Grabe, heto na. Shock sila. Just now, breaking news. BP Sara impeachment issue update. Yan, patungkol po dyan ang ating pag-uusapan. Kung ready na kayo mga kapatid. Saan ba yun? Ayun. Nawala yung palakpak ko eh. Nahanap ko yung palakpak ko eh. Simulan na ho natin ito. Ay, check. Siyempre, alam nyo na, kapag mabagal ang internet nyo, nandiyan dyan, Fiverr ni Juan. Kontakin nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan. Ang bilis ng internet at ang mura-mura pa. Okay, i-play na natin anong meron dito. So dapat, nakikita mo na yan. Sabi nga, a good leader creates problem. Ang labo mo ba natbaya? Dali, papaliwanag ko. Actually, si Isko nagsabi sa akin ito. Tama naman iniisip ko. Dapat, kung ikaw ay good leader, wala pang problema, iisip ka na ng problemang mangyayari. Para alam, ready ka na, hindi ka reaction lang ng reaction o react ka lang ng react, di ba? Hindi pa pwede. Dapat, wala pang problema, mag-create ka na ng problem. Ano kaya magiging problema dito? Ay, teka lang lilinawin ko ang sinasabi ni Sir Banat Bay. Hindi mismong agad magkikreate ka. Ibig sabihin niya sa utak pa lang, base sa ating pag-unawa. Halimbawa, hindi pa naman dumarating yung bagyo, wala pa naman talagang mga pagbaha. Isipin mo na, paano kapag bumaha, anong gagawin ko? Dahil wala pang tag-ulan, aayusin ko yung mga flood control. Ganon, Kasi nagkikreate ka na ng problema sa utak mo. Kumbaga, advance ka ng mag-isip. Hindi yung pag nandyan na, tsaka ka natutunga wala patapusin na lang natin yung bagyo. Yon. Ganon ang ibig sabihin ni Banat Bay, di ba? Pag nagkagera, ano mangyayari? So, anong gagawin natin ngayon? Diba? Dapat ganun. Isa rin yan. Hindi Tingnan nyo, mamaya papakita ko, hindi ready ho si Marcos dito sa gera na to. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yan, dahil din po doon sa usaping gera-gera, handa na ba ang ating Pangulo? Kasi ito rin, isa rin sa nakikita ko, may mga nagko-comment, may mga nagsasabi, tara, lumaban tayo, labanan natin yan. Huwag kayo matakot. Gera kung gera. Akala nila, ganun lang kadali pag nagsimula na po yung sinasabi nilang gera-gera. Hindi ho maganda. Alam nyo naman na siguro, nakikita nyo yung mga post sa mga social media, tatay or nanay may hawak silang bata habang binibidyo po nila na naririnig nila, yumayanig dun mismo sa lugar nila na takot sila na baka sila na yung bagsakan ng mga bugum. Di ba? Kaya nyo ba yon? Yung Marawi nga, ang dami nang nagreklamo nanalo tayo sa Marawi. Nagkaroon po ng doon, ng digmaan din, pero digmaan talaga yung word na ginamit ko. Nag-iingat kasi ako kay YouTube Dinidilaw niya Nagkaroon din ng doon, alam nyo naman, panalo pero wasak-wasak, di ba? Mahirap. Ang Pilipinas, kung sakali man na tayo manalo, pero ang kahihinat na nito, maraming madadamay, inosente, bata, matanda, lalo na yung ayaw sa mga gera. Yung iba, sige, laban! Laban na! Sigurado ba kayo? Gusto nyo? Nakikita nyo na yung nangyayari sa Iran tsaka sa Iraq, di ba? Ready na ba tayo doon? Baka pag nangyari yun, iyakan moment tayong lahat. Kaya hinay-hinay tayo sa mga ganyang sitwasyon. Alright! Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ako po, dami po natin pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin mga kalukuhan po ng gobyernong ito. Kalokohan talaga. Dahil palpak ang ekonomiya, dahil nagtataasan ng bilihin, tapos hindi na-aproban yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa,
aba, sinisisi ngayon ng Malacanang. Oh, sinisisi ata ni Marcos na hindi kasi nagsasalita, yung taga-spokesperson niya. Ah. So, tila sinisisi ni Marcos si VP Sara Duterte. Ha? Tungkol dito sa ekonomiya ng Pilipinas. Naku po! Mayroon kasi din akong nabasa, ewan ko kung sinabi to ni Claire Castro, yung impeachment daw nakakaapekto sa ekonomiya o sa bansa natin. Kung hindi naman sandamakmak yung mga naghain ng impeachment, wala na raw mag-i-invest dito, naalala ko. Dahil po daw sa impeachment na yan. Sino bang nag-impeach? Si VP Sara, in-impeach niya, sarili niya? Lahat na lang isisisi, no? Alam mo, sabi ko sa inyo, tuwang-tuwa ako kay Manang dahil nakikita ko kung gaano siya katalino. Si Manang Claire, kitang-kita natin, sobrang talino niya. Bilib na bilib ako sa talino at husay niya. Biruin mo pati impeachment. Parang sinisisi niya base sa aking pagkakaintindi doon parang dahil sa impeachment baka nga walang pumasok ng mga investor dito sa ating bansa dahil yan sa impeachment na yan. Si VP Sara ba, pina-impeach niya sarili niya? Sisi-sisi na naman kayo sa Duterte? Yan, ganyan po mag-isip si Manang Claire. Alam nyo, minsan sa mga ganitong pagkakataon, sinasadya na lang nila yan para po inisin yung mga tao. Pero kapag ginagawa mo yan, lalo pong bumababa yung ratings po ng amo mo. Wala ganyan kayo mag-isip. Gustuin ko man nasabihan kang bobo, matalino ka naman. Nag-attorney ka mas marami kang alam, di ba? Gusto ko man sabihan siyang gago. Yun nga ba talaga siya? Comment po kayo dyan mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo. Nakakatawa yun si Claire. Ikaw ang presidente, anong pakialam ng vice president yan? Di ba? Patapos isisisi nyo sa mga nangyayari sa impeachment? Gago! Sino man nagdidelay niya impeachment? Di ba kayo? Inaantay lang kayo ng Senado Anak kayo ng tutsang kalabaw. Tapos isisisi sa Duterte. Putik yan. Gobyerno nyo, pagod na. Ano na? Lahat na lang isisisi, no? Oo. Hindi pa sumasagot yung mga bata mo sa kamera. Tapos sasabihin mo, dinidelay. Ay, sus, napakasinungaling nyo talaga. Ito, pakinggan natin yung tagapagsalita ng palasyo. Hindi ko alam kung tagapagsalita ba talaga ito o ewan kung sino. Tagapaggulo? Tanong lang Eto ako sabik na sabik ako pag nakikita ko si Auntie Claire na nagsasalita. Dahil ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong attorney. Promise. Eto ang pinaka-attorney gustong gusto ko sa lahat. Biruin mo, basta ang daming niyang Paano mo malalaman kung magulo na lumabas ako ng bahay, nakita ko hindi naman magulo. Kasi may mga balita noon, nito lang, no? Nitong, ko kung last month o isa pang last month, may mga balita na patungkol na may mga balitang magulo, may mga road rage, mga ganyan-ganyan, Sabi niya, ako lumabas man ako ng bahay, wala naman ako nakita magulo. So, ibig sabihin, itong si Auntie Claire, ganun katalino dahil ang basihan niya para malaman niya kung may gulo, yung bubuksan niya lang yung pinto, titignan niya kung nagkakagulo na. Napakahusay talaga ni Auntie Claire. No? Tuwan-tuwa ako at marami pang ibay. Kung isa-isahin natin mga kapatid, lalo kayong matutuwa at sasakit ang iyong mga tiyan. Palike naman po ng ating video. Comment kayo dyan at pupusuan natin. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po... Kita nyo dito, yung packaging nila dito, gumagawa sila ng tila bagang senaryo na kung saan kasalanan ng Senado. Itong pagde-delay daw sa impeachment. Ay naku, pambira kayo. Na-forthwith na nga Hindi kasi diba, dapat nga nung susunod na araw pa sila magko-convene. Nag-convene na sila one day earlier. Tapos ngayon, ang dating sa paghingi ng tamang due process, ika nga. Kasi alam nyo mga kababayan, sa bawat hearing, sa bawat kaso, meron tayong tinatawag na due process. Ibig sabihin, kailangan po talagang sundin yun dahil may karapatan po ang inaakusahan.
'di ba? Dapat pong sundin 'yon. Pero 'di ba, Sir Banat Bay at sa mga ibang nanonood natin diyan, doon pa lang po yung ginawa nila sa House of Representative na kada pirma daw may bayad, sabi ng ganun, no? Tapos sabi nga ng tagapagsalita nito, itong yang nasa picture na yan, may hawak na mic, no? Ang ganyan. Sabi niya ng gano'n na, ay, yung tagapagsalita, no? Nakita ko lang din yun sa post eh. Ewan ko kung siya talagang nagsabi nun, correct me if I'm wrong, na yung mga pumirma daw, anong tawag doon? Dignidad ba yun? O parang, Basta, correct me if I'm wrong, dignidad ba tawag doon? O yung prinsipyo? O yung ano ba yun? May iba silang term na ginamit eh. Kaya sila pumirma dahil dun sa parang paniniwala nila, prinsipyo, dignidad, etc. Kung ano man yun. So, ibig sabihin yung mga nagsalita na nagpaliwanag, kaya kami pumirma o kaya namin ginawa yon kasi para sa taong bayan, paano na lang yung mga, yung mga kababayan nila kapag nga hindi ka binigyan ng budget o yung pag pumirma ka may bayad, no? Doon ako nalilito eh. Yun palang ebidensya na nagkaroon po talaga ng bayaran doon sa pirma. Ha? May mga aligasyon ng ganon. Bakit yun? Hindi pag-usapan na parang, ay, wala yung impeachment na yan. Hilaw. Kasi nga, nagkapirmahan, nagkaroon ng bayaran. Doon pa lang eh. Dapat tapos na, wala na, wag nang ituloy. Talo na, doon pa lang eh. Tsaka lahat po ng mga pumirma ayaw sa Duterte, yun lang eh. Yun ang nakakainis dito sa ating bansa, no? Kasi nga, natatakot sila sa Duterte, kailangan mapabagsak ang Duterte kasi sa 2028, alam mo, sabi nga kahit magkuyakoy na lang yan si BP Sara, kahit hindi na ho yan ang tawag dito, mag jingle song, mangampanya, kumbaga wala na, panalo't panalo talaga yan. Ganong kalakas ang Duterte. Kaya gustong-gusto nilang pabagsakin, tataniman nila ng mga kung ano-anong aligasyon para lang masira sa taong bayan, pero magpasa hanggang ngayon, minamahal lalo ng taong bayan ang mga Duterte. Okay, tuloy. Ang hindi po ibig sabihin doon, idinidelay na po. Kasi alam naman ganun, lahat na lang ng kaso sa Pilipinas, dinidelay nyo yung kaso, dinidelay nyo yung kaso. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon. May mga 10 days para magpaliwanag, 5 days para magpaliwanag. Hindi pa pwedeng dinidelay ka agad. Gusto nyo mabilis pala eh. Ba't di sumagot kaagad ng kamera? Doon sa hinihingi ng Senado. Talaga, Oo nga, no, di ba? Tapos sisi agad sa Senado, sa mga Duterte. Ito ang nakita ko. Ibinalik na yung bola. Ngayon, bakit hindi pa rin nila asikasuhin doon kung gusto pala nilang mabilis? Di ba? Kasi, pagka binalik ulit sa Senado yon, sa tingin ko lang opinion lang ho natin to, maaaring ma-failed. Maaaring wala na. Maaaring hindi na matuloy yung impeachment. At kung gumulong nga yun, gustong-gusto nga rin ni BP Sara, di ba? na naisin na makapag-invest, na ma-alert po talaga mga investors natin. Kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. Wow! Ang sarap yung magsalita, no? Dito natin napapatunayan na hindi lahat ng attorney magkakaparehas. You know what I mean, man? Nakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Huh? Taliwas po ito sa sinabi ng Gumaganda ang ekonomiya ng bansa? Ano to? Ba't nagsasalita siya lang? Nagkukwento pa to ng book story, yung mga pampatulog ng mga bata. Ano to? Sandali. Parang nalaglag ako sa upuan ko nun Sample nga. Nalaglag ako dun sa upuan ko. Gumaganda ekonomiya? Tanginang yan. Shit. Gumaganda talaga ekonomiya? Kaya mga kapatid, alam nyo, hindi pwedeng isang side lang ang papakinggan ninyo. Kayo ba naramdaman nyo sa Pilipinas? Sige, wala na lang tayong ebidensya. Kayo ba naramdaman nyo gumaganda ang ekonomiya sa bansa? Bumababa ba yung pamasahe? Bumababa? Bababa na pamasahe ngayon? Yung gasolina, bigas, bumaba na lahat? Nagkaroon na ba tayo ng mga magagandang daanan? Hindi na ba binabaha sa atin? Marami na bang mga pumunta rito para mag-invest at magnegosyo sa Pilipinas? Nasaan na yung mga pinupuntahan ni PBBM noon?
mga pledges matawag nila doon na puro promise lang ng mga ibang bansa. Punta rito, punta doon, punta doon. Mga nag-invest na ba yung mga yon? Lumago na ba ang ekonomiya natin? Pa-comment naman po, pupusuan ko lahat yan ha. Pupusuan ko yan. Mag-comment po kayo dyan. Napakasinungaling talaga ng gobyernong to, no? Napakasinungaling. Saang parte? Sige nga, ho, te, magbigay ka nga ng halimbawa. Yung yung 20 pesos kilo ng bigas. Na magpasa hanggang ngayon, di ko naman nakikita sa mga bilihan dito. Yon, dahil doon, gumanda na ekonomiya. Tapos si BBBM, nagtuturo na sa school. Sa lahat ng mga binabaha sa lugar nyo dyan, kamusta na? Gumanda na ba ang ekonomiya dyan? Ang parte, magbigay ka ng ebidensya gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Manood ka lang ng vlog ng mga charity vlog. Sila Pugong Biyahero at iba pa. Virgilin Cares. Sino pa? Teka lang, nababaying ako. At mga iba pa. Grabe ho, nakakaiyak po. Kahit sa mga sa mga notebooks, ano ba yun, diary, sa mga balita, no, makikita mo. Kahit sa Jessica So, mayroon din. Marami pong mga mahihirap na kababayan ho natin. Yan ang patunay na magpasa hanggang ngayon, hindi po gumaganda ang ekonomiya. Anak ng teteng naman yan, oh. Grabe talaga to si Auntie Click. Ang saya-saya ko pag nagsasalita to. Napapatunayan ko sa sarili ko na ang swerte-swerte ko. Kayo rin, di ba, ang swerte nyo? Kasi wala tayong ganyang pag-iisip. Siya lang ang may ganyang pag-iisip. Ganyang pag-unawa at okay lang. Tapalan lang ng tapalan ng pera basta magsalita ka lang dyan. Yan. Swerte natin kasi hindi ho tayo ganyan. Kung ang sa kanila, pinaka-importante sa buhay nila, pera. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman pinaka-number 1 ng pera para sa atin. No. Ginagamit natin yung pera. Kailangan natin ng pera. Pero pag alam natin na kasamaan na ang magiging resulta, hindi tayo katulad ng mga ganyan. Di ba? O halimbawa ako vlogger, tapos biglang may lalapit o may magme-message na tumigil ka sa pagbablog mo, bibigyan ka namin ng milyones. So, ba't ko gagawin yun? Kinokontrol mo ko, sarili ko to. Kung masama na ang epekto ng pera para sa inyo, huwag niyong gagawin. Kasi ikaw, base lang to sa opinion ko ha, hindi to totoo. Halimbawa, magtatrabaho ka sa gobyerno, halimbawa lang, tapos wala kang ibang sasabihin kundi puro pangit sa pandinig ng mga mamamayang Pilipino. Okay lang sa'yo? Kung ano-anong pinagsasabi mo, maawa ka doon sa katauhan mo. Ikaw ang umuhubog, tumatanda ka na lang, hindi mo man lang mapakita sa taong bayan. Nagiging parang public figure ka na o kaya nakikita ka na ng mga tao Ipakita mo na mabait ka o hindi ka negative. Kasi ang pangit niyan, ikaw ang mismo ang huhulma sa sa sarili mong pagkatao Biruin mo si ganito, yan, si Manang, wala, nakakatawa, walang kwenta yan. Halimbawa lang So, paano na lang yung mga ibang kamag-anak mo? Baka na may naririnig na rin sila, may mga nababasa na rin sila. So, edi masasaktan din sila, no? Yang buhay mo, hindi lang ikaw, hindi lang para sa'yo. May mga kamag-anak ka rin na umaasa sa'yo o may mga kakilala ka na papahiya din sila. Hindi nyo ba naisip yung ganon? Anak ng teteng, ganon katalino yung mga nakaupo ngayon. Hindi naman lahat. Reverse no? Reverse. Naiinis ako dahil siguro ganon talaga sa Pilipinas. Kaya wala tayong pag-unlad. Yung iba nagkakaroon na ng gera, no? Naglalabanan na sila, nanggigigil na sila. Kawawa na yung mga kababayan nila. Pero dito sa atin, ang kalaban ng kasamaan, kabutihan, kasamaan. Yung kabutihan, pinipilit nilang siraan para lumugmok. Yan ang gera dito sa atin no? Ngayon, itong mga masasama, nagpe-pretend silang mabubuti sila, gagamitin nila yung mga mahihirap na kababayan natin para kunwari mabait sila gaya ng mga ayuda. Pero ang totoo, kasi nga pinagsasamantalahan ng mga kababayan natin pero ang totoo, wala silang nagagawa sa atin, puro ayuda. Pakitang tao lang Wala namang project walang matalinong gawa sa gobyerno natin ngayon. Totoo naman
Wala ho tayong nakikitang magandang nagawa ngayon. Kung meron, patsi-patsi lang. Barya-barya lang. Pero ang naririnig nating budget, taragis, trillion, billion. Pakita mo yung flood control, binanggalan ng barko, wala na. Ganon katindi dito sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya, nakakashock, no? Ay, nako. Ano to, te? Libre ba lahat ng pagkain mo? Ako nagtatanong lang, te, ha? Libre ba lahat ng pagkain ninyo sa bahay? Siguro. Sa bagay, mataas ang sahod mo dyan. Yon ang tinutukoy ko, mga kapatid. Kaya siguro, bahala na kung anong sabihin nyo sa akin. Basta kami may pera. Yang pera na yan, hindi po yan panghabang buhay. Pag halimbawang nagkaroon na ng paghuhukom, ayan na, pipila na tayo. I-judge na tayo lahat. Oh, ito na. Oh, ito si Manang. Ayun, daming pera nito sa nabubuhay pa. Laki ng sweldo, ah. Halimbawa lang po, ah. Halimbawa lang to. Uy, laking pera nito, ah. Hindi, doon ka sa ano? Doon ka sa baba. Saan po yun? Doon sa mainit, doon ka. Panggulo ka sa Pilipinas, eh. Oh, nakita ko dito. Hindi, marami naman po akong pera dito, eh. Baka naman po pwedeng ilusot nyo. Ito, bigyan ko kayo. Ito, ganyan, no? Hindi, bawal dito ang lagay, no? Ang problema, yung pera na yan, hindi nyo madadala sa langit. Diba? Hindi nyo madadala sa langit. Nakakalungkot. Kahit gaano kadami yung pera ninyo, pagdating sa paghukom, pipila ka dyan. Pantay-pantay lahat tayo. At kapag nandiyan dyan na hindi mo magagawa yun, oy, isingit mo naman ako. Doon ako sa bandang may magandang VIP doon sa langit, yung ganyan. Isingit mo ko ito pera. Wala ka nang dalang pera doon. Yung pera hindi nagiging spirit yon para umakyat din sa langit para gamitin mo. Walang ganon. Pagdating doon, pantay-pantay tayong lahat. Sa paghuhukom, nakakalungkot yon, isipin. Yung mga kamag-anak mo, hinahanap ka, wala ka na pala sa langit. Sa bagay, mawawala naman yung memorya natin sa mga taong o kamag-anak natin na nandoon sa impyerno. Hangad naman natin lahat tayo mapunta sa masaya, langit, di ba, no? Pero wala tayong magagawa kung may mga tao talaga na dito, feeling nila, eto na yung pinaka tahanan. Pag nadedo ka na, finish na. Akala nila ganun, may padasal-dasal pa sila. Sa kongreso, may papari-pari pa sila. Na akala mo talaga makakaakyat sila doon. Doon, baba kayo, mga kurakot! Hindi, ito, meron akong billion dito. Baka pwede mong ito. Walang ganun doon. Walang ano doon, lagay-lagay. Kung ano ang ginawa mo dito sa lupa habang nabubuhay ka pa, doon ka huhusgahan kung saan ka mapupunta pagdating po sa langit. Wala eh. Wala silang knowledge pagdating sa Biblia. Ang alam lang nila, dasal-dasal, bayaran natin si pare. Opinion lang to, ha. Baka may mga ganyan kasing pangyayari. Imposible, pare, pupunta doon sa House of Representatives. Tapos hindi babayaran yung pare. Tapos yung pare, dati pa palang, no? Ng teting. Wala. Ipagdasal na lang ho natin na balang araw, manaig pa rin ang kabutihan dito sa Pilipinas. Ibig kong sabihin sa politika, ang tagal na ho natin nagbablog. Ngayon lang din o talaga ako nakakita ng ganito kadumi na administrasyon. Sintabi po sa lahat ng mga PBBM. Pero kung hanggang dyan lang paniniwala nyo, wala na tayong magagawa. Respetuhin natin. Pero sana po dumating yung time. Ipagdasaluhan natin lahat ng mga subscriber ko. Ipagdasaluhan natin gabi-gabi na sana mabago pa itong Pilipinas. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi okay pa rin naman tayo. Ang atin lamang kasi yung mga susunod na henerasyon natin, ayaw nating maranasan nila yung pangit na pangyayari. Yung, ang gulo-gulo. Halimbawa, 10 years na, 20 years ago na, o kaya marami nang isang daang taon na ang lumipas, yung mga dugo-dugo na natin doon na kamag-anakan na ang Pilipinas pala parang North Korea, di ba? Na
Dati okay naman ang Pilipinas eh. May mo nagkukwentuhan na lang yung mga kamag-anakan natin na kuko sa tuhod, apo sa pinakakuko, no? Nagkukwentuhan na lang na dati kasi ang Pilipinas, Duterte nakaupo. Yun, pinakamagaling yun. Kaso wala eh. Talagang ginurgor nila ng ginurgor eh. Wow, uso pa yung gorgor na word, no? Kaya yun yung history dati. Kunwari, ganyan, no? Pero ngayon, wala na. Para na tayong nakakulong dito. Yung piso natin sa dolyar, 200 pesos na. Dolyar to peso, 200 pesos, 300 pesos. Bagsak na ekonomiya, wala na. Eh nanalo sila, ginurgor nila Duterte. No? Yun lang ang sa akin. Huwag tayong magpabulag sa ayuda, mga kapatid. Hindi rin tayo nagsasalita para sa anuan tayo, diktahan tayo ng ibang tao. Sarili ho nating damdamin ito. Magmatsyag kayo. Iba-iba na. Hindi na ho normal kasi yung nangyayari ngayon. Marami na pong kakaiba dito sa Pilipinas. Ay, napo, ewan ko ba. O hanggang dito na lang ha. Maraming salamat. Kung nakaabot kayo hanggang dito, sobrang salamat po. Maipapakita lang ako sa inyo. Sana po, dalawin nyo po itong aking isa pang channel. Gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta. No? Para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan. Galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating fiber ni Juan. Pag mabagal lang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Tara, simulan. Oh my God, we're back again. Come on.